Para sa mga approved pensioner o yung beneficiary ng social pension ng DSWD, saan at paano nga ba makukuha yung pensyon? Ano yung iba pang mga detalye na dapat malaman? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Napakalaking tulong ng pensyon o yung allowance na makukuha, which is 1,000 per month para sa mga senior citizen. Pwedeng pambili ng pagkain o iba pang pangailangan katulad ng maintenance, bills at iba pa. Ngayon, sinasabing 1,000 per month pero hindi talaga yan makukuha kada buwan. Matatanggap ito ng kada semester o kada ika-6 na buwan. May ipon ng 1,000 which means magiging 6,000 pesos yung pensyon na makukuha. So, kilalanin muna natin yung dalawang magkaibang case. Una, si Lolo Berting, malakas pa siya, kaya maglakad papuntang bayan o marunong sa ATM. Pangalawa naman si Lola Carmen, mahina na ang tuhod, bedridden at hindi na makaalis ng bahay. So, paano pag ganyan kung kukuha na ng pensyon? Pag-usapan natin, magkaiba sila ng sitwasyon, kaya magkaiba rin ang paraan ng pagkuha ng social pension sa DSWD. I-highlight ko muna na merong 4 na paraan sa payout. Direct cash out, sa cash card or ATM, pwede rin sa GCash or Maya, or door-to-door. Pag-usapan natin yung 4 na paraan na yan. Una, direct cash payout. Ito yung nakasanayang payout sa inyong barangay hall o sa gym. I-announce ito sa barangay kung saan ba yung exact na location. O kung hindi naman sa barangay, pwedeng hintayin ang anunsyo mula sa Office of the Senior Citizens Affairs or OSCA sa inyong lugar. Sasabihin doon kung kailan at saan ba yung scheduled payout. Pangalawa, pwedeng cash card or ATM. Ito yung pinili ni Lolo Berting. Diretsong papasok ang pera sa Land Bank cash card o iba pang authorized bank card. Pwedeng i-withdraw kahit anong oras. Ang kagandahan dito, hindi na kailangan pumila sa init kada payout. Ito sana ay isa sa pinakamagandang paraan bukod din sa digital wallet, kung saan yung 6,000 na pensyon ay diretso nang matatransfer sa GCash or Maya na pwedeng i-cash out or i-withdraw. Kailangan lang na rehistrado at verified yung account, kung ano yung pangalan ni Lolo o Lola sa ID nila, ganun din yung nasa GCash or Maya account. At dapat tandaan na ito ay kasalukuyang sinusubukan pa lamang or under pilot testing sa ilang piling lugar sa NCR o sa iba pang rehiyon dito sa Pilipinas. Ika-4, ito ay para sa mga bedridden o yung hindi na nakakalabas, may sakit, basically hindi na kayang lumabas ng bahay. Ang Special Disbursing Officer or SDO mula sa DSWD ang mismong pupunta sa lugar ninyo. Siguraduhin lang na nasa bahay sa araw ng mismong payout. Para malaman kung kailan yung araw o yung estimate kung kailan ba darating yung DSWD officer, pwedeng makipag-coordinate sa barangay or sa OSCA para dito. Pabala lang o reminder na huwag maniwala sa mga sabi-sabi na may bawas pa o fee yung matatanggap na pera, especially kung dineliver sa bahay ninyo. 100% na makukuha ang pera. Buong-buo ninyong makukuha yung 6,000 pension, walang service fee, walang processing fee, walang tax. Kung may humingi ng kapalit, i-report agad sa DSWD. Isa pa sa maling akala, may sakit ako at hindi makapunta sa gym, mawawala na ba ang pension ko? Bawal daw ba ang representative? Kapag ganyan, pwedeng mag-assign ng representative. Basta't authorized representative, kamag-anak o guardian, pwedeng mag-claim. Ito yung mga requirements. Authorization letter ng pensioner, may pirma ng senior citizen, valid ID o yung OSCA ID ni Lolo o Lola, and valid ID na rin ng representative o yung mag-claim, which is kamag-anak nga o guardian. Optional lang ito pero mas makakatulong yung picture ni Lolo o Lola, kumbaga selfie na may hawak na dyaryo o kalendaryo, kung saan nakalagay doon yung date. Kailan darating ang pensyon? Katulad na napag-usapan natin, kada 6 na buwan, June or December. 2 beses sa isang taon mangyayari yung payout. At ang estimate nga ay kung di June, July at December na din. Kung sakaling may changes or updates, makinig lang sa announcement mula sa OSCA office o sa barangay ninyo. Kasama na rin sa announcement kung ano yung exact na petsa at maging yung lugar. At huwag din kakalimutan na ang pasok sa programang ito para sa social pension ng senior citizen na galing sa DSWD dapat 60 years old and pataas
Priority yung mas mga nakakatanda, sakitin, mahina, or may kapansanan. Ito ay nag-undergo ng assessment ng DSWD officer mismo, walang natatanggap na pensyon mula sa SSS or GSIS o sa iba pa, at wala ring regular na suporta mula sa pamilya. May pagkakataon na baka lumipat ng lugar, kapag ganyan ipagbigay alam sa OSCA kasi pwede kayo matanggal sa listahan mismo. Ginagawa ang pag-validate para masigurong nasa tama nga ang mga listahan at recipient talaga sa lugar na yon yung mga pensioner. Mag-ingat lang din na baka mawala sa listahan, mahalagang manatiling active ang inyong status para tuloy-tuloy ang benepisyo o pensyon. Andito yung mga dahilan kung bakit nasususpend yung pensyon ninyo. Hindi pag-claim ng pensyon ng dalawang magkasunod na payout. Ibig sabihin sa buong taon, hindi na pala nakakuha o sa dalawang magkasunod na semester. Natuklasan na meron na palang pensyon mula sa SSS or GSIS, hindi mahanap yung address o lumipat ng walang paalam, at based na rin sa assessment ng DSWD, possible na gumanda na yung buhay o meron ng regular na income o suporta. Ngayon, kung sakaling may iba pang mga katanungan, pwede makipag-coordinate sa OSCA o sa barangay, pwede rin mag-inquire sa DSWD mismo. And that's it. Kung may question kayo na kung paano ba mag-apply para maging pensionado sa social pension ng DSWD, meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video tungkol dyan. Pwede nyo i-check itong video sa bandang baba o yung list ay nasa description. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!